Nang mga sumunod na araw ay hindi na nagpapagabi ang magpinsang si Conrad at Biloy dahil sa takot nilang makaranas uli ng kababalaghan at takot na rin na baka abangan sila noong aswang na pinanood nila habang kumakain ng bangkay ng tao. Umaalis sila ng bahay upang kunin ang tuba nila kapag nakasikat na talaga ang araw. Paggaling naman sila sa bukid, ay sinisigurado din nilang bago pa lumubog ang araw ay nakauwi na sila. Ipinagtaka iyon ng mga kaanak dahil kilala nila ang magpinsan na iyon na hindi mapirme sa bahay ng matagal kahit gabi. Mula noong natuklasan ng dalawa ang tungkol sa lugar na pinagkakainan ng aswang, ay madalas na silang may naririnig na tunog ng aswang sa paligid gabi-gabi. May mga pagkakataon pa nga na kapag lumalabas ng bahay si Conrad o Biloy ay may nakikita silang isang babaeng nakatayo sa malayo at nakatingin sa kanila na parang umiilaw ng kulay pula ang mga mata nito. Ilang gabi din ang nagdaan na napapansin nila na panay ang huni ng isang uri ng ibon na tiktik. Tapos, maya-maya ay masusundan iyon ng malalakas na pagpagaspas sa ere na tila may malaking paniki na dumaan at mag-iiwan din iyon ng malalakas na tunog ng wak, wak na tila ba nagpapapansin at nananakot. Hanggang sa may pagkakataon na alas 7 pa lang ay panay na ang tunog ng tiktik at napapansin nila na galit na umaangil ang mga aso nila habang nakatingin ito sa direksyon ng kabukiran. Palipat-lipat din ang mga iyon na tila paiba-iba ng lugar ang tinatahulan. Para manahimik lang ang mga aso ay sinabuyan nila iyon ng tubig. At saka naman tumigil ang mga ito at doon na lang umupo sa tabi ng pinto ng mga bahay ng amo nila. Pero hindi pa rin inaalis ang paningin sa dakong kabukiran. Noong patulog na nga sila, ay naririnig pa rin ng lahat sa pamayanang iyon ang pagpigil ng pag-angil ng kanilang mga aso hanggang sumapit ang kalaliman ng gabi. Nagsabay-sabay na nagkahulan ng muli ng malakas ang lahat ng aso. Mukhang nagpakita na nga talaga ang kung anumang kinakahulan ng mga iyon na kanina lang ay nagtatago pa sa masukal na bahagi ng lugar. Ilang minuto din ang lumipas ng malalakas na pagkahul, kaya nagising ang karamihan at nagsibangon na rin ang mga kalalakihan upang usisain kung ano ba talaga ang kinakahulan ng mga aso. Nang silipin nila ay wala naman silang makitang kakaiba hanggang sa may narinig silang bumagsak sa loob ng kanilang bakuran at malakas ang yabag ng pagbagsak noon na tila isang malaking tao ang tumalon mula sa itaas. Kasabay nito ang pag-iyakan ng mga aso na tila sinipa at kinalmot ng kung anong nilalang dahil malayo ang kinatalsikan ng iba. Meron ding mga tumalsik at hindi na muli pang nakabangon. Kaya kahit yung mga kalalakihan sa pamayanan nila ay muling nagsipasok sa loob ng kani-kanilang mga tahanan. Dahil paano nila lalabanan ang hindi naman daw nila nakikitang nilalang. Kaya nasa loob na uli ang lahat at naghanda na sila ng asin at nagsimula ng magsaboy sa mga gilid pati na rin sa bintana. Halos walang umiimik sa mga taong naroon at nakikiramdam lang kung saang bahay ang aatakihin ng nilalang. Hanggang sa naramdaman ng pamilya ni Biloy na may kumakalmot sa dingding nila
Nakahanda na si Biloy at ang kanyang ama habang hawak ang tag-isang itak. Nawala din naman ang pagkalmot sa dingding pagkalipas ng ilang minuto. At muling narinig nila na nasa kalapit bahay naman iyon kumakalmot. Habang malakas na naririnig ang mahabang pagsinghot nito na tila may mabangong samyo na ninanamnam sa bahay nila Conrad. Nandun kasi ang lolo at lola nila nakatira. Ang lola niya naman ay matandang matanda na at nakaratay na lang sa higaan at madalas din na may sakit. Ayon pa sa kwento ni Conrad, ay matapos noong kumalmot sa dingding ng bahay, ay tumalon iyon sa kanilang bubong at ramdam nila ang bigat ng nilalang sa bubong dahil sa paglundo o pag-wave ng mga kawayang pinagtalian ng anahaw na bubong. Kinuha ng tatay ni Conrad ang pinatulis na kahoy na nakasandal sa likod ng pintuan at pinagtututusok ang nilalang na iyon sa bubong. Bahala na daw kung magkabutas-butas ang bubong nila. Nagawa lang din naman sa anahaw basta mapaalis lang ang aswang na nasa kanilang bubungan. Nagsimula na rin itong magmura ng kung ano-ano upang paalisin lang ang nilalang. Puro galit na pag-angi lang ang naririnig nila sa itaas, kaya hindi pa rin nila tinigilan ang pagsaksak ng sibat paitaas ng bubong kung saan ang bandang lumulundo o nagwe-wave pa ibaba hanggang sa tila pumadyak ang aswang na nasa itaas ng bubong kasabay ng pagpagaspas ng mga pakpak nito at tunog papalayo. Ilang minuto din ang katahimikan na bumalot sa kanilang lahat habang pinapakiramdaman kung umalis na ba talaga ang aswang na sumalakay. Dahil sa pagkabigla ng lahat sa nangyaring pag-atake ay nakatulog lang sila na mga nakasandal sa kung saan-saan. Dahil sa nag-aabang pa rin sila na muling bumalik ang nilalang na iyon. Kinabukasan at pinaghandaan na nila ang maaring muling pagsalakay ng aswang. Lahat silang mga magkakatabing bahay ay inayos ang sari-sariling bahay. Lahat ng mga bahaging may butas ay tinapalan at yung mga luma ay pinalitan. Pati yung bakuran ay inayos na rin nila, pati na rin ang bubong na nagkaroon ng bali dahil sa pagpatong doon ng nilalang. Mula noon ay nagpapalitan na ang mga kalalakihan sa bawat bahay ng pagbabantay at pagmamatsyag sa maaaring pag-atake ng aswang tuwing gabi. Maraming araw at gabi ang lumipas ay walang naging pag-atake sa mga magkakalapit na kabahayan. Siguro daw naglaylo lang muna ang aswang dahil alam nito na nakahanda na ang lahat sa pagdating niya. Muli na namang nagkasama ang magpinsan isang araw habang sila ay naroon sa kanilang tubaan o yung puno na pinagkukuhanan nila ng tuba araw-araw. Sinabi ni Conrad, "Loy, hanggang kailan tayo mag-aabang kung kailan tayo muling susuguri ng aswang?" Sumagot naman si Biloy, "Hindi ko alam eh. Naiinip na rin nga ako. Gusto kong mahuli na natin ang aswang na iyan para makatulog na ako ng diretsyo paggabi. Napupuyat ako sa pagbabantay gabi-gabi." Muling nagsalita si Conrad, "Ano kaya kung hamunin natin ang aswang na yan para matapos na?" "Paano?" Tanong naman ni Biloy. "Punta tayo ng maaga dito sa tubaan tapos mag-ingay tayo para malaman natin kung narito pa rin ba sa isla natin ang aswang kapag gabi." "Eh paano kung nandito pa nga?" "Eh di takbo tayo agad pa uwi." "Ha? Ganun ang plano mo? Paano kung maabutan tayo? Eh di lalaban tayo." Sagot pang muli ni Conrad, "Ayoko tol, masyadong delikado." "Alam ko na, ganito na lang. Doon na lang tayo mag-ingay
sa puno na malapit sa atin para malapit ang tatakbuhan natin. Sumagot naman ang pinsan. Pwede. Paano natin yun papatayin? Sumagot uli si Conrad. Anong papatayin? Huhulihin natin para malaman natin kung saang pamilya nagmumula ang mga aswang para mabuko natin ang buong angkan. Ha? Paano? Ako bahala. Lumipas ang ilang araw at sumapit na nga ang araw ng Tiangge sa Naranjo. At pupunta ang magpinsan upang muling magbenta ng tuba. Lampas ng katanghalian pa lang ay napaubos na nila ang dala nilang 5 container na tuba. Kaya mahaba pa ang oras nilang maglakad-lakad sa lugar dahil mga 3:00 pa naman sila uuwi. Dahil sa may pera na, ay bumili sila ng tali na pisi na kasing laki ng ginagamit sa kalabaw na mga 20 metros ang haba. Tapos, bakal na nasa 1 lipa ang haba at pinaputol nila iyon sa 3. Nagtanong naman si Biloy. Rad, anong gagawin natin dyan? Ang mahal niya, no? Dyan mo na ginamit ang halos lampas ng kalahati ng pinagbentahan natin. Sumagot naman si Conrad. Ito yung gagamitin natin para mahuli ang aswang na yan. Hay, ikaw talaga kung ano-ano yung naiisip mo. Ang mahal-mahal pa niyan. Kinabukasan ay sinimulan na nilang gawin ang armas daw na gagamitin para sa aswang. Inakala ni Biloy na isa iyong sibat o kung anumang klase ng armas ang ginagawa ng pinsan. Iyon pala, gumawa si Conrad ng isang hook o yung taga. Tapos, merong sima o yung kalso sa dulo. Yung kahawig talaga ng hook na ginagamit kapag namimingwit ng isda. 3 piraso iyon. Tinalian ang isa noon ng malaking pisi na binili nila. At noong sumunod na gabi nga, ay balik operasyon na naman ang dalawa. Nag-ingay sila sa puno, sabay baba at nagmatsyag sa kapaligiran kung may aaligid ba na aswang. Pero ilang gabi din nila iyong ginagawa. Pero bigo sila kasi walang aswang na nagparamdam. Hanggang sa isang hapon ay sinabi ni Biloy kay Conrad na malala na ang pakiramdam ng kanilang lola at tila lumalala iyon sa bawat gabing daraan. Naging mas mahina na ito at may mga oras sa gabi na bigla na lang itong sisigaw na may masakit daw sa likod niya na parang tumutusok. Pero kapag tinitignan naman ay wala namang nakatusok doon. Sinabi ni Conrad kay Biloy na madalas may naririnig siyang malaking baboy na nagpapalakad-lakad kapag gabi. Patungo iyon sa kakahuyan. Imposible na sa kanila iyon dahil lahat ng baboy nila ay nakatali sa may malapit sa dalampasigan. Kapag umaga naman ay tinitingnan nila kung meron bang isa sa mga alaga nilang baboy ang nakawala ay wala rin naman. Kaya naisip ng dalawa na baka ang baboy na iyon ay ang aswang na at nagpapanggap lang na baboy. Kinagabihan ay sinabi ni Conrad kay Biloy na doon ito matulog sa kanila at magpaalam sa mga magulang na maninirador sila ng paniki kaya doon na lang matutulog. Hapon pa lang ay inilagay na ng dalawa ang mga panggatong sa sako at saka pinagtabi-tabi sa silong ng bahay. Napagplanuhan ng dalawa na si Conrad ay hindi magpapatama ng liwanag ng ilaw. Doon siya mananatili sa silong at papasok sa sako at tatabi sa mga nakasalansan upang maaktuhan kung yung baboy ba talaga ang aswang. May awang kasi ang dingding na katapat ng silong na maaaring madaanan kaya bago pa dumilim ay nakahanda na sa ilalim ng silong ang hook
na nasa 2 dangkal ang laki na nakakabit naman sa malaking pisi na itinali ni Conrad ang dulo sa may puno ng mangga na napapalibutan ng mga puno ng saging. Pagkalubog ng araw ay naroon lang at tahimik na nakaupo sa ilalim ng silong, nakatapat ng silid na tinutulugan ng kanilang lola itong si Conrad. Si Biloy naman ay naroon din sa kwarto at nagbabantay ng kanilang lola. Nang tuluyan ng kumalat ang karimlan sa buong kapaligiran, ay narinig na nila ang tunog ng isang baboy na tumatakbo mula sa kabukiran. At diretso agad iyon doon sa silong. Pagkapasok sa silong ay nagpalit na ito ng anyo at naging isang babae na may mahabang buhok at basang-basa ng langis ang katawan na may mabahong amoy. Tumingala na iyon paharap sa hinihigaan ng kanilang lola. Sabay suminghot iyon ng mahaba at tila ninanamnam kung anumang naaamoy nito mula sa itaas. At saka na nakita ni Conrad ang pagbuka ng malaking bibig nito at lumabas ang pinatulis pero manipis na dila na humaba at dahan-dahan ang gumapang patungo sa likurang bahagi ng kanilang lola. At narinig na lang nila na biglang napasigaw sa sakit ang kanilang lola. Iyon na ang hudyat na pinag-usapan nila ni Biloy na tatagain ni Biloy sa itaas ang kung anumang tutusok sa likuran ng kanilang lola. Pagkarinig ni Biloy sa sigaw ng kanyang lola, ay nakita niya ang pagliyad nito at mabilis niya namang iwinasiwas sa ilalim ng papag na hinihigaan ang mahabang itak. Sinabayan din iyon ni Conrad ng pagkalawit ng hook sa bunganga ng aswang na kasalukuyang malaki pa ang pagkakabuka at hinila niya iyon ng malakas para tumagos sa balat sa may bandang panga ang dulo nito. Pagkahila ay doon na napasigaw ang aswang sa tunog na hindi nila maintindihan kung baboy ba o bakang kinakatay ang tunog noon. At mabilis na lumabas sa silong at buong puwersang tumakbo papalayo. Ang hindi alam nito na merong tali ang hook na nasa kanyang bibig, kaya hindi iyon nakalayo ng tuluyan. Ang lahat ng nadaanang puno ng saging ay naitumba nito at nagpaikot-ikot lang sa puno ng mangga hanggang sa umiksi na ng umiksi ang tali sa kakaikot noon at napalupasay na lang sa harapan ng puno ng mangga. Nagsilabasan na din ang lahat ng mga tao na may kanya-kanyang dala na itak. Pero sinabi ng nakakatanda sa kanila na huwag nila iyong papatayin dahil wala silang karapatang kumitil ng buhay. Ilang beses din iyon nagtangkang tumakas. Naroon ang nagpalit ng iba-ibang anyo sa harap mismo ng mga taong taga roon sa pamayanang iyon. Naging baboy, naging malaking pusa, at naging mabangis na aso. Pero kahit anong anyo pa ang ginawa noon, ay wala talaga siyang kawala sa malaking bakal na hook na ginawang pangkalawit sa bunganga niya. Pinagtulungan iyon ng marami na maitali ng maayos sa puno ng mangga at buong magdamag na binantayan. Nang sumapit ang umaga, ay tinalian nila iyon sa kamay at dinala sa barangay hall sa kalapit na isla. Wala gaanong nakakakilala sa babaeng iyon. Panay ang pagluhod nito at humihingi ng tawad. Hindi na raw siya uulit. Hindi naman iyon makapagsalita ng maayos dahil nga sa pagkaputol ng dila noong iwinasiwas ni Biloy ang itak sa ilalim ng papag ng kanilang lola. Pagkadating sa barangay hall ay nagdesisyon ang kapitan at ang mga kagawad na pakawalan iyon dahil wala namang naging aktwal na biktima
At kung ikukulong pa iyon at sasampahan ng kaso, anong kaso naman daw at nasaan ang ebidensya? Kaya kahit nanlulumo ay wala nang nagawa ang pamilya nila Conrad at Biloy, kundi ang alisin ang tali sa kamay ng babae na sa kasalukuyan ay umiiyak pa rin at pabulol-bulol na humihingi ng tawad. Wakas. Bago po tayo magtapos, ay uulitin ko lang na ang kwentong ito ay hindi fiction. Totoo itong naganap. Kakilala ko po mismo ang nagkwento nito sa akin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-iingat kayo palagi at hanggang sa muli.